Isang magandang hapon po sa mga manonood ng aming programa. Narito po muli kami sa DSWD Virtual Presser at kasama po natin ngayong hapon si Undersecretary Rene Glenn Paje upang magbigay ng pinakahuling ulat sa implementation ng Social Amelioration Program o SAP. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Paje. Magandang hapon, Director Irene. Magandang hapon din sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon naman po, dumako tayo sa pagbibigay ng kasagutan sa ilan po sa mga katanungan na atin pong natanggap. Ano ang susunod na target para matapos ang pamamahagi ng SAP? Sa kabila ng patuloy na hamon sa implementasyon ng SAP, ay sinisikap pa rin ng DSWD na mabigyan ayuda ang ating mga kababayan sa kasalukuyang buwan. Amin ang unang nabanggit na inaasahan na magkakaroon pa rin ng payout. Humihingi lang tayo ng dagdag na pag-unawa sa ating mga kababayan sa pamamahagi nitong ayuda ng SAP para sa second tranche. Nakikita natin na maaaring maapektuhan ang ating mga payout dahil sa maaaring maging limitasyon ng ahensya ng mga financial service providers, ng mga lokal na pamahalaan at ng iba pa naming mga katulong sa pamamahagi ng SAP gawa ng health and safety at iba pang mga protocol na ipinatutupad sa tuwing may MECQ. Kung kaya't patuloy po ang koordinasyon ng ating mga FSPs sa ating mga LGUs para maisagawa ng maayos ang ating payouts. Muli, maraming salamat, Yusek Paje, sa inyong paliwanag. Susunod po na katanungan, papaano naman po ang payouts natin sa mga MECQ areas? Ipagpapatuloy po natin na tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng DSWD kasama ng ating mga partners tulad ng mga financial service providers, ang Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at ang ating mga kapulisan. At patuloy na ipinatutupad ang payout sa mga MECQ areas habang sumusunod po sa mga health and safety protocols na naitalaga. Sa kabila ng mga panuntunang ipinatutupad dahil sa deklarasyon ng MECQ, nakikita natin na maaring may epekto ito sa payouts ng second tranche at sa mga waitlisted families. Kaya kasalukuyan na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa ating mga financial service providers ukol sa kanilang kapasidad na magsagawa ng payouts sa mga MECQ areas at maging sa mga lokal na pamahalaang apektado ng MECQ ukol sa magiging logistics ng pagsasagawa ng direct payouts sa kani-kanilang mga lugar na nasasakupan. Susunod po na katanungan, Yusek, related rin po sa nakaraang tanong. May inaasahan po ba ang publiko na ayuda mula sa DSWD? Ang DSWD ay nakahanda para magbigay ng karagdagang resource augmentation sa ating mga lokal na pamahalaan at sa pamamagitan ng provisions ng food and non-food items ay papamahagi natin o ibibigay natin sa kanila, dadagdagan natin ang kanilang mga provision upang maipamahagi naman nila sa kanilang mga nasasakupan. Tuloy pa rin naman ang mga pagpapatupad ng iba't ibang programa ng DSWD tulad ng Assistance to Individuals in Crisis o AICS na tinatawag natin. At para sa mga, ito ay para sa mga gustong mag-avail ng medical at iba pang mga klaseng assistance. Gayon din,
tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng ating social pension para naman sa ating mga senior citizens. Maraming salamat, Yusek Pahe. Kasama din po natin sa hapon na ito ang Regional Director ng Field Office, National Capital Region, Director Vicente Tomas, upang ibahagi din niya sa atin kung ano po ang kasalukuyang ginagawa ng ating Field Office para sa mga beneficiaries and clients natin, lalo na po at apektado ang rehiyon sa pagpapatupad muli ng MECQ. Magandang hapon po, RD Vic. Maaari po ba naming malaman kung ano ang mga pinakahuling ulat sa mga gawain ng DSWD Field Office NCR? Magandang hapon din po, Director Irene, sa ating Yusek Pahe, at sa mga ating pong mga kababayan, lalo na po ang mga nandito sa National Capital Region. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Patungkol po sa status ng SAP sa NCR, ito ay tuloy-tuloy pa rin po. Ang nangyari po, maibahagi ko lang po, ay nagkaroon po tayo ng koordinasyon with the LGUs at ito po yung pagbibigay ng quarantine pass and provision of transportation assistance para po sa lahat ng mga benepisaryo, papunta po sa mga payout centers. Ito po yung maibahagi ko rin, yung partners natin na financial service providers, nabanggit na rin po ni Yusek Pahe, sila po ang katuwang natin sa pagbibigay ayuda sa patungkol po sa second tranche. Ang NCR sa pagbibigay o pag-iimplementa ng Social Amelioration Program patungkol sa second tranche. Sa status naman po ng family food packs, maibahagi ko po na dito po sa National Capital Region, may mga itinalaga po tayong satellite repacking facilities sa mga iba't ibang local government units. Sa kasalukuyan po, nasa halos 8 na po sila na nagkaroon ng satellite repacking food hubs para po sa relief. At ito po ay maibibigay sa mga nangangailangan na mga constituents ng LGUs para matugunan ang pangangailangan nila, lalo na po sa panahon ng MECQ. Sa status naman po ng assistance to individuals in crisis situation, ang ginagawa po ng NCR ay halos door-to-door po. May mga mobile teams po tayo. Sila po ay pumupunta, katuwang ang ating mga kasama sa local government units, at inahatid po yung ayuda dito po sa mga lugar na nagkakaroon po ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ganon din po sa programa ng social pension. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay ng ayuda sa ating mga elderly dito sa National Capital Region. Sa ngayon po, meron po tayong another program na iginagawa sa NCR. Ito po yung Cash for Work. Kasalukuyan po nagkakaroon ng ugnayan sa Marikina at Pasay. At sa ibang LGUs na rin po ang isusunod na rin po namin. Maraming salamat po, RD Vic, sa inyo pong update at napakahalaga ng inyong ibinahagi na sa National Capital Region, halos lahat ng ating mga beneficiaries under the Social Amelioration Program ay atin na pong napagsilbihan. Muli, maraming salamat, RD Vic, sa napaka-komprehensibong ulat. Balikan lang po natin ang huling katanungan para kay Yusek Pahe. Yusek, paano po ba mababawi ng DSWD ang halaga ng ayuda mula sa mga duplicates at di-kwalipikadong mga benepisyaryo kung ito po ay nagastos na ng mga nakatanggap? Ang mga halaga na naibigay sa ineligible o yung mga hindi kwalipikado, batay na rin sa ating kasunduan sa mga LGUs o yung mga lokal na pamahalaan, ang sinuman na hindi karapat-dapat ngunit nabigyan ng ayuda mula sa SAP ay kinakailangang ibalik ang halagang natanggap sa DSWD. Ayon sa Republic Act No. 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act, ang emergency cash subsidy sa ilalim ng SAP ay inilaan lamang para sa mga pamilya mula sa informal na sektor na may mababang kinikita at
lubos na naapektuhan ng ECQ. Ang mga opisyal ng LGU na namahagi ng ayuda sa mga hindi karapat-dapat na benepisyaryo ay sasailalim sa masusing investigasyon. At kung mapatunayan na mayroon silang pananagutan, kailangan nilang ibalik ang halaga ng ayuda sa kanilang ipinamahagi. At sila ay maaaring patawan ng karapatang administrative o civil na liability o parusa. Samantala naman, sa mga kaso ng duplication ng assistance sa mga lugar na kwalipikadong nakatanggap ng ikalawang yugto ng SAP, ang pamilya na nakatanggap ng dobleng ayuda ay madi-disqualify na sa pagtanggap ng subsidy para sa susunod na tranche. At para naman sa mga nakatanggap ng higit na isang tulong o ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o ng pamahalaan na nagpapatupad ng SAP, ay hindi na kasama sa pangalawang tranche at kailangan nilang ibalik ang dobleng tulong na kanilang o sa kanilang lokal na pamahalaan. Maaari silang humingi ng acknowledgement receipt bilang patunay na kanilang ibinalik ang subsidiya na natanggap. Ang mga concerned agencies ay magbibigay ng demand letter sa mga benepisyaryo na tumanggap ng duplicate o ng dobling assistance. Ito ay nabanggit na rin natin noong nagsagawa tayo ng virtual presser. Sa mga benepisyaryo naman ng 4Ps na tumanggap ng dobling ayuda, ay magkakaroon ng adjustment ang kanilang cash grants mula sa regular financial assistance na kanilang natatanggap mula sa programa. Maraming salamat po, Yusek, sa inyo pong kasagutan. Maraming salamat din po at sinamahan niyo kami sa hapon na ito upang maipaliwanag ang mga kasagutan sa mga katanungan na inyo pong ipinarating. Ito po nagtatapos ang ating virtual presser sa hapon na ito. Muli, maraming salamat kay Undersecretary Rene Glanpaje at gayon din po kay Regional Director Vic Tomas at sinamahan niyo po kami sa hapon na ito upang ipaliwanag sa publiko ang updates o ibahagi ang updates ng implementasyon ng SAP. Maraming salamat din po sa PCOO, RTVM, PTV4 at Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasahimpapawid ng aming programa ngayong araw. Ako po si Irene Dumlao. Bago po tayo tuluyang magtapos, hinihikayat po namin ang publiko na kung mayroon kayong katanungan, hinaing o reklamo, maaari kayong tumawag sa aming mga bagong hotline numbers sa mga numerong 893-181-01-07, Local 555. Ulitin ko po, 893-181-01-07, Local 555. Ito na po ang pangunahing hotline number ng DSWD. Muli, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.